roadworthiness inspection sa mga pampublikong sasakyan at sensitivity training para sa mga PUV drivers ang ating pag-uusapan. Kasama si Sir Rayson de la Torre, Special Operations Group, Head of Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Haba nun. Sir Rayson, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig. Ano po ang layunin ng random roadworthiness check ng DOTR, SAICT tulad ng sinasagawang inspeksyon ngayon umaga sa Bonifacio, Balintawak, Quezon City po? Opo, ito po ay nilalayo natin na masiguro na ito pong ating mga pampublikong transportasyon na bumibiyahe at nagsasakay po dito sa ating mga kababayan ay mapanatili po natin yung kanilang pagiging roadworthy o yung pagiging maayos po ang kondisyon. Kinakailangan po na nailalagay po natin sa maayos na kondisyon. Ganon din po sa pagpapaalala dun sa ating mga driver at konduktor at mga bus operators na siguraduhin po na nai-inspeksyon nila ng maayos yung kani-kanila pong mga sasakyan bago po sila pumasada. Sir, kapag nagsasagawa po ng roadworthiness check, ano pong partikular na bahagi ng sasakyan yung tinitingnan ninyo? Yung ating pong mga tinitingnan dito ay yung pong mga karaniwan na nakikita po ng ating mga mata dito po sa ating mga pampublikong sasakyan, kagaya po ng mga gulong, yung pong kanilang mga ilaw, headlights, signal lights, brake lights, gayon din po yung handbrake, napaka-importante din po yan. Kasama na rin po yung physical na itsura po ng mismong sasakyan at yung kani-kanila pong mga dokumento, kung dala po ba nila yung kanilang updated na registration at yung kopya din po ng kanilang mga prangkisa. Sir, kadalasan ano po yung mga karaniwang paglabag o problema na nakikita ninyo sa mga PUV tuwing nagsasagawa kayo ng mga inspection? Karaniwan po nating nakikita ay ito po, common po dito po sa ating mga public utility jeepneys. Ito po yung mga pudpud na gulong. Gayon din po yung pong mga pundidong mga ilaw gaya po ng headlight at brake lights. Ito po yung common na nakikita po natin sa ating mga kalsada. Sir, bukod sa kondisyon ng sasakyan, paano naman po sinusuri yung mga dokumento ng driver tulad ng lisensya at kaukulang papeles? Ano naman ho ang mga karaniwang paglabag ng mga ito tungkol dito? Yung sa mga papeles naman po, dahil ang SAIC po ay isang interagency team, may kasama rin po kaming grupo mula po sa LTFRB, kaya kapag kami po ay nagkakaroon ng pag-iinspeksyon sa ating po mga kalsada, ay meron na rin pong grupo na nagtitingin po doon sa mga dokumento ng ating mga pampublikong sasakyan. Kaya nakikita po natin kung yung po bang kanilang mga prangkisa ay updated pa o baka meron po mga expired na po yung kopya ng dokumento na kanilang daladala. Kaya ito po yung ating nakikita kaagad-agad. Sir, sakali pong may nakitang paglabag o depekto dun sa isang PUV, meron po bang follow-up inspection na isinasagawa ang inyong unit? Meron po tayong ginagawa, sir, na gaya po nung ibang na inspection natin kanina at nakitaan po natin ng maraming, hindi lang po isa o dalawang violation yung ibang nakita natin, subject for actual inspection na po sila. Ipapa-inspect na po natin mismo sa Land Transportation Office yung kani-kanila pong mga sasakyan. Doon po ay dadaan po sila sa masusing pag-inspeksyon doon sa kanilang mga units at ganoon din po sa kanilang mga papeles. Sir, gaano po kadalas isinasagawa ng DOTR SAIC itong ganitong uri ng random inspection? Tsaka may plano po ba kayong palawakin pa ito sa ibang lugar? Opo, maaabot po natin ang iba't ibang bayan, iba't ibang lungsod at lalawigan. Ito po yung ating ginagawa. Nagpapatuloy po tayo at ito pong ginawa natin kanina sa Balintawak ay parte po nung ating continuation doon sa mga naisagawa na po nating mga operations ng mga nagdaang araw at mga nagdaang linggo. Ito naman po ay hindi naman natin inilalagay sa isang area lamang, kundi sa iba-ibang ruta po na posibleng daanan ng ating mga pampublikong transportasyon para naman po ito'y magsilbing paalala po sa kanila. Ito marami akong kakilalang dapat sumailalim dito. Sa ibang usapin naman po, ano naman po ang pangunahing layunin na sensitivity training na isinasagawa para sa mga driver, konduktor, operator ng EDSA Carousel at mga enforcers na DOTR, SAIC? Opo, yan po ay dumaan kaming lahat
kasama po yung mga bus operators, drivers, conductor, at maging yung mga kasama ko po ng mga enforcers dito po sa sensitivity training na ito noon lamang pong Lunes. Layon po nito na mabigyan po ng sapat at angkop na kaalaman ang bawat isa po sa amin pagdating po dun sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng espesyal na atensyon sapagkat hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nagkaroon po ng insidente kamakailan sa EDSA busway na yung isang kababayan po natin na PWD ay nasaktan po, nabugbog ng kanyang mga kapwa pasahero. Ito po yung ating iniiwasan na sana po huwag nang maulit-ulit. Sir, itong sensitivity training na ito, first of its kind ba ito at magiging recurring na ba itong training na ito para manatiling mulat ang ating mga nasa ahensya ng gobyerno dun sa nabanggit nyong insidente para hindi na maulit? Opo, ito naman po ay hinihikayat natin na hindi lang naman po yung ating mga kasama, maging sa ibang ahensya rin po, sana po ay magkaroon po ng ganitong klase ng training sapagkat ito po ay napagdaanan nga po namin noong Lunes. Ito po ay napakaganda at makatutulong po parang dagdag kaalaman para po dun sa ating mga kababayan na nangangailangan ng special na atensyon. Maaari po kasing hindi natin namamalayan na yung ating mga nakakasabay, nakakasalamuha sa ating pong pang-araw-araw na mga ginagawa ay nangangailangan ng mas higit na pag-unawa para po dun sa kanilang mga pinagdaraanan. Sir, bakit po mahalagang maituro sa mga kawani sa transportation ang tungkol sa mga neurodiverse condition tulad ng autism at Tourette syndrome? Napakahalaga po nito, ma'am, sapagkat kagaya po ng aming pong trabaho, ng aming pong linya na ginagawa sa araw-araw, dahil kami po ay laging nasa kalsada, lagi pong nasa mga open areas po ng ating mga lansangan, ay napakahalaga po sapagkat ito pong ating mga kababayan, lalo tigit ito pong mga nangangailangan ng special na atensyon, ay hindi nga po natin minsan namamalayan na sila pala ay ating nakakasama na. Nagkakaroon po ng diskriminasyon kuminsan doon po sa ibang mga kababayan natin na ay akala nila may mga hindi lang tamang ginagawa itong mga kababayan natin na ito. Pero hindi po kasi masyadong malawak yung kaalaman natin pagdating po sa mga ganitong sitwasyon. Kaya napakahalaga po na matalakay o magkaroon po ng mga ganitong klase ng training ang ating pong mga kawani ng pamahalaan. Kaya nga lalong-lalo yung threats, yung bigla na lang nagmumura, kala mo minumura ka, pero involuntary reaction to ng mga ibang mga kababayan natin na may ganitong symptoms. Kaya maganda, nakabahagi din po ng Autism Society of the Philippines at Tourette Syndrome Association of the Philippines sa training na ito. Ano po ang mga pangunahing kaalaman na binabahagi nila dito sa inyong training? Naibahagi po nila sa amin na kung paano po yung tamang pag-handle dun sa mga ganyan pong sitwasyon sapagkat tama po yung nabanggit ninyo na minsan po ay meron na lang biglang nagmumura o may bigla po tayong naririnig na sumisigaw or meron pong mga kakaibang paggalaw yung kanila pong mga katawan ay ang nagiging tingin po kasi ng iba parang nadidiscriminate po sila dahil napag-iisipan sila ng hindi maganda. Pero yun po yung kagandahan ng mas malawak na pagpapaliwanag po sa bawat isa po sa atin na maunawaan po natin ano po ba yung nangyayari dito sa ating mga kababayan na ito, ano po ba yung kanilang pinagdaraanan, imbis po na sila ay ating layuan, mas malalaman po natin na mas dapat po natin silang bigyan ng sapat na atensyon at sapat na pagmamahal. Nakikita po namin, sir, yung ilan sa mga picture nung idinaos na training. So, ilan pong miyembro ng inyong unit po, ng inyong group yung nakilahok? Tapos we understand meron din mga kawani at bus operator ang nakilahok. Ilan po sila at paano po sila pinili? Wala lang po akong eksaktong numero nung bilang kung ilan po kaming lahat doon nung nag-attend sapagkat ito po ay nahati sa tatlong parte. Nasa second part po kasi kami noong Monday. Meron pa pong susunod na batch Pero kung hindi po ako nagkakamali sa aking estimate ay hindi po kami bababa sa 100 na nakadalo po nung
Lunes doon po sa ginawang sensitivity training. So sir, paano naman po nakakatulong itong pagsasanay para maging mas ligtas at accessible yung pampublikong transportation para sa mga PWD, alinsunod na rin sa Magna Carta for persons with disabilities or those needing special attention? Nakatutulong po ito sapagkat mas nagkakaroon nga po tayo ng malawak na pag-unawa para po dito sa ating mga kababayan na PWDs. Pagdating po doon sa pampublikong transportasyon, mas mauunawaan po natin yung kanilang pinagdaraanan. Kagaya po nung nangyari po dito sa kaso na ito, dito sa EDSA Busway, kung saan nagkaroon po ng insidente na parang na-distract yata itong ating kababayan na itinago na lang po sa pangalang Makmak na doon sa ingay na kanyang narinig. Ang problema nga lang po, nagkaroon po siya ng reaction at yun po yung hindi nagustuhan ng kanyang mga nakasabay na mga pasahero. Pero kung nagkakaroon po tayo ng mga ganitong pagsasanay at pag-unawa, ay malalaman po natin kung paano po natin i-handle ng tama yung ganong sitwasyon. May nakalatag po bang mga susunod na pagsasanay o refresher courses para naman mas mapalalim ang kaalaman ng ating mga kawani sa paghawak ng mga pasaherong may special needs? Mayroon pa po tayong darating na pagsasanay. Inaantay lang po namin yung susunod na schedule. Pero masusundan pa po ito. Sir, paano po natin susukatin ang epekto at tagumpay ng ganitong uri ng pagsasanay? Obviously, ayaw nating maulit yung naging insidente noon, pero meron po ba kayong kumbaga basis para ma-measure kung naging tagumpay po yung ating seminar? Masasabi po natin, sir, na ito po ay sa ngayon ay hindi pa naman po natin agad-agad na-apply. Pero kung makikita po natin sa EDSA Busway po, iba-ibang pasahero, iba-ibang mga kababayan po natin ang nahandyan, pumipila, masasabi po natin na ika nga po yung pag-unawa o yung mismong pagkakaintindi po ng ating mga enforcers na naka-duty po dyan, pagdating po dun sa mga kababayan nating may mga special needs, ay mas nabibigyan po nila ngayon ng importansya at pagpapahalaga yung ating po mga kababayan na ito. Yung pong simpleng pagpapaalala po dito sa ating mga driver at konduktor na ilaan po yung tamang priority seats para po sa mga kababayan natin na ito ay isang napakalaking bagay po sapagkat doon po mararamdaman po nila na sila po ay mahalaga at sila po ay binibigyan ng sapat na atensyon ng ating pamahalaan. Sige sir, mensahe niyo na lang po paalala sa mga motorista na nakatutok sa atin, pati na rin po sa mga nagtatrabaho sa sektor ng transportasyon. Lagi po namin paalala dito po sa ating mga kaibigan driver, konduktor, mga operator ng pampublikong sasakyan na kung maaari po ay bago po natin paalisin sa ating mga garahe, ito pong ating mga ibinibiyahing mga sasakyan, ay mangyari po na sana po'y ma-inspection na po nila ng personal ito pong kanilang mga sasakyan upang masiguro po natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan pagdating po sa kanilang paglalakbay. Kami naman po sa DOTR SAIC ay patuloy po na magsasagawa ng mga ganito pong inspeksyon bilang pagpapaalala at ika nga po masasabi nating pagbibigay po ng atensyon dito po sa ating roadworthiness. Dahil ito naman po ang ating pong talagang mandato na ating pong tinitingnan sa ngayon na maipapatupad po natin sa pamamagitan na rin po ng paggabay ng ating pong kalihim ni Secretary Vince Dizon at ni ASEC Tracker Lim. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rayson De La Torre, Head ng Special Operations Group ng DOTR SAIC.